Muli po, magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay saglit na manalangin. Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo sa napakagandang araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat o Diyos dahil ikaw ay mabuti, ikaw Panginoon ay patuloy na nagpapatotoo sa bawat pamilya at alam po namin Panginoon nakikilos ka at sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu ay mauunawaan po namin ang iyong mga salita. Gumawa ka nawa sa aming buhay, Panginoon. Alam ko po na marami po sa amin ang pagod, marami po sa amin ang marahil ay may mga dinaramdam, marahil ang ilan ay may mga kakulangan, Panginoon, sa anumang bahagi, aspeto ng kanilang buhay. Ikaw ang gumawa sa kanila, kumilos sa kanila, kumilos ka sa aming iglesia, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, mapagpalang gabi sa inyo pong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ating pong teksto ay makikita po natin sa awit 78. At babasahin ko lang po yung verse 1 pero po para mas maintindihan po natin ang buong konteksto nito, bukod po sa aking pagpapaliwanag mamaya, sa pamamagitan po ng gabay ng banal na Espiritu, babasahin ko po yun pong verse 1, ngunit itutuloy nyo po ito sa inyo pong pag-aaral. Maaari nyo pong basahin ang buong kabanata. Ganito po ang sinasabi ng verse 1. Kayo ngayon ay makinig sa aking turo, mga anak, inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Pagpapalain po ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang mga salita. Ang Psalm 78 po ay isang mahabang salmo na ito po ay attributed dito kay Asaph. Ito pong si Asaph actually ay isang chief musicians na itong kanyang panunungkulan bilang chief musicians ay noon pang panahon nito pong si David at maging ng panahon nitong si Solomon, ang anak nitong si David. And kung makikita po natin, dito po sa awit 78, ipinakita po dito at tiningnan kanila pong binalikan ang history ng Israel. Tinitingnan po dyan yun pong panahon kung saan sila ay nakalabas dun sa Ehipto, sa kanilang pagkakaalipin po doon, hanggang sa ma-establish ang kaharian at mailuklok itong si David bilang isang hari ng Israel. At makikita po natin dito po sa Psalm 78 yung importansya ng pagpapasa ng kaalaman buhat sa salita ng ating Diyos. Noon pong time po na yon, ang Israel ay may mga alituntunin, may mga laws na sinusunod, at kailangan ito po ay maipasa at maipasa at maipasa sa mga sumusunod na salinlahi nang sa gayon po ay talagang masunod nila ang kautusan. Napakaganda ng binibigkas po dito, napakaganda ng sinasabi po dito. Yun pong importansya ng God's command at yung kailangan po nating sundin ito. So kung halimbawa tayo po pala ay hindi susunod sa utos ng ating Panginoon, alam naman po natin ang mangyayari. Napakahirap po noon. Kasi makikita po natin na yung atin pong buhay ay hindi aligned sa gusto ng Diyos sa atin. So napaka-importante na ipinapasa po pala natin yun pong God's command and yun pong nakakamanghang ginagawa ng Diyos to future generations. Ano po ang ibig sabihin po nito? Bilang isang iglesia, kinakailangan po nating tingnan yung atin pong mga susunod na henerasyon. Na ipapasa po ba ng mga matatanda sa iglesia ang kanilang mga kaalaman? Sa mga susunod na henerasyon, na ipapasa ba ng mga magulang ang kanilang kaalaman sa salita ng Diyos sa mga susunod na henerasyon? Pastor, paano po yan? Ako po ay hindi pa maalam sa salita ng Diyos. Ito na kapatid ang pagkakataon. At para talagang buklatin ang Biblia, mag-aral ng Biblia, dahil napaka-importante ng pagpapasa ng salita ng Diyos sa mga susunod na henerasyon. Kasi ano po kaya ang mangyayari kung ang inyong mga anak ay hindi tuturuan ng salita ng Panginoon? Tingnan po natin.
Siguro yun po yung isa sa pinaka nakakatakot na bagay na maaaring mangyari sa isang pamilya. Ang isang bata ay hindi lumaki sa salita ng Diyos. Napakahalaga po nun, ano? Kasi marami po ako nakikita mga taong hindi nagkaroon ng pagkakataon na mabasa ang Biblia at nakita natin na ang kanilang buhay ay talagang hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Napakalaki ng pagkakaiba ng mga taong may takot sa Diyos, ng mga taong sumusunod sa ipinag-uutos ng Diyos, at yung mga taong walang pakialam sa sinasabi ng Diyos, walang pakialam sa Biblia. Ngayon pa lang po, mga kapatid, kung nakikita po natin na ang ating mga anak ay hindi masyadong tumututok sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ito na ang tamang pagkakataon sa gayon ay sila ay maturuan. Ano ang ginagawa po natin sa ating pamilya para sila ay patuloy na makapag-aral ng salita ng Diyos? Doon naman po sa mga kapatid natin, halimbawa, may alam na o talagang nag-aaral ng Biblia, anong ginagawa mo rin para ang iba ay makarinig din ng salita ng Diyos? Napakahalaga na ipinapasa po natin yung ating kaalaman. We need to pass down the wisdom, buhat sa salita ng Diyos, to future generations. Sa mga susunod na tayo, huwag po nating kalimutan ang ginagawa ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. At huwag po nating kalilimutan ang mga himala ng Diyos na ginagawa niya sa buhay po natin. At yan ay kailangan nating ipagsabi sa lahat. Nang sa gayon, makita po natin talaga na yun pong Panginoon na atin pong Diyos at sinasamba ay talagang kumikilos sa buhay natin, at sila ay maa-amaze din. Yung ibang mga taong nakatingin sa inyo, sasabihin nila, ang Diyos mo nga ay buhay at totoo ang iyong sinasabi. Ang Psalm 78, actually po, mga kapatid, ito po ay isang panawagan. It is a call to remember God. Naaalala mo ba ang Diyos? Patuloy mo ba siyang inaalala? Patuloy mo bang isineselebrate ang nais ng Diyos sa buhay mo? Ang kagustuhan ng Diyos sa buhay mo? Let us remember God, His laws, ang kanyang mga batas, ang kanyang mga utos. Let us obey Him and trust Him always. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat, at sana po ay pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon.